Kasi po yung naging boyfriend ko po ngayon, may asawa po kasi siya. Okay. Opo. Okay, when it comes, pag sinabing babae, ibig sabihin, hindi lang ikaw, meron pang iba? Meron pa po bago ako. You mean, meron pa po bago ikaw o meron pa po bukod sa'yo? Meron pa po bukod sa akin. Mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, mapag-uusapan yan. Pakikinggan at tutulungan ka ni Mama Colleen. Mama Colleen. Ako po si Ana, I'm 29 years old. Taga-province po, Ilocos Sur po ako. Pero andito po ako sa Cainta Rizal, nagtatrabaho po ako dito. Anong trabaho mo dyan sa Cainta? Kasambahay po. Alright. Pero kasama mo yung anak mo dyan, tama? Opo, yung bunsong anak ko. Ay, ang galing. Buti okay sa amo mo. Siya po mismo nagsabi sa akin na dalhin ko po yung anak ko, kaya nakuha ko po. Oh, ang galing. Ang bait ng amo mo. Anyway, Ana, ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Ikuwento mo sa amin. Yun nga po, ma'am. Gusto ko po sana magpa-advise sa inyo kung ano pong dapat kong gawin. Kasi po yung naging boyfriend ko po ngayon, may asawa po kasi siya. Okay. Matagal na rin po kami. Mga 1 year and 7 months na kami hanggang ngayon. Pero ikaw ba ay may asawa din o hiwalay ka na sa asawa mo? Hiwalay po. Okay. Mga 4 years na po. Okay. So legal ka naman na makipag-boyfriend ngayon? Opo. Okay. So 1 year and 7 months, meron kang boyfriend at meron siyang asawa. Kailan mo nalaman na meron pala siyang asawa? Nung ano na po, nung nagtagal-tagal na po kami kasi hindi po niya kasi sinabi kaagad. Yung unti-unti ko pong nalaman, yung inamin din naman po niya. Pero nandun na po kasi yung point na napamahal na po ako sa kanya. Na mahirap ko na po siyang bitawan, halos sa kanya na umikot yung mundo ko. Hirap. Ito pong lalaking ito, saan mo po siya nakilala? Doon din po sa probinsya namin. Pero, so magka-chat lang po kayo? Opo. Kumusta siya ngayon sa pamilya niya, sa asawa niya? Okay lang naman po. Kahit alam naman ng asawa niya na... Kasi po, babaero po kasi siya. So alam ng asawa niya na meron kayong relasyon? Alam po niya pero hindi niya po ako kilala. Okay. So wala. Kumbaga alam lang niya na may mga babae yung kanyang mister. Opo. Okay. When it comes, pag sinabing babae, ibig sabihin, hindi lang ikaw, meron pang iba? Meron pa po bago ako. You mean, meron pa po bago ikaw o meron pa po bukod sa'yo? Meron pa po bukod sa akin. Eh bakit pinapayagan mo? Ewan ko po kasi napamahal na po talaga ako sa kanya. In-accept ko po lahat yung sa kanya. Nagkita na ba kayo nitong lalaking ito? Opo, pagka umuwi po ako sa amin. Ang tanong ko, kapag ka nag-uusap kayo about sa siya, may asawa siya, at bukod sa asawa niya may iba pa siyang babae, ano yung sinasabi niya sa'yo na parang ikaw pinangahawakan mo yun, hindi ka bumibitaw sa kanya? Ano yung mga sinasabi niya sa'yo ng mga pambobola para kumapit ka sa relasyong ito? Sabi naman po kasi niya hayaan ko lang daw po sila. Mahal na mahal daw naman po niya ako. Anong plano niya sa'yo? Marami po. Katulad ng? Gusto ko po. Sige lang ate ko, kwento mo lang, huwag kang mag-alala.
Yun nga po, kasi pagka umuwi po ako dun sa amin, doon po siya sa bahay namin naglalagi. Sabi niya, kung hindi naman kita mahal, hindi kita pupuntahan lagi dito sa bahay niyo. Pinapakita ko naman lahat ng best ko na talagang mahal kita. Ay, sabi po niya ganun. Alam ng magulang mo? Opo, pero hindi nila alam na may asawa po siya. Okay. Ate, hindi naman siya Muslim, no? Kasi Hindi po. kasi kapag ka Muslim yun, pwede siguro yung multiple partner talaga. Pero pag hindi naman, hindi talaga pwede yun. Lalo na kung Katoliko ka. Tama? Opo. Okay, so wala yun. X yung idea na yun. So ate, wala bang ibang pumoporma sa'yo? Wala bang ibang umaaligid sa'yo para etong si kuya lang yung ine-entertain mo? Marami po. Oh, marami naman pala eh. Oh, what's stopping you? Ewan ko po, bakit? Doon na lang po kasi ako lagi nababagsak sa may mga asawa. Okay, ate. Pero sige. ngayon po, may nanliligaw po sa akin. Kumusta? Anong score ng nanliligaw mo sa'yo ngayon? 100% po. Oh, mayroon naman pala. Ano sabi mo kanina? Nakat kita, binata ito. Opo. Wala siyang alam na meron kang karelasyon ngayon. Alam po niya. Anong sabi ng binatang ito? Nagsasabihan pa nga po ako na hiwalayan ko na siya kasi may pamilya. O ngayon pala na 100%. Sabi mo, tinanong kita, kumusta yung score ni binata na nanliligaw sa'yo 100%? Bakit hindi mo nabitawan yung lalaking may asawa na? Kung sigurado ka rin naman pala dito sa binatang ito. Yun lang po kasi yung kasi iniisip ko po kasi, baka hindi po ako tanggap ng family niya. Kasi binata po siya. Huwag mong isipin yun, ate. Tapos po kasi, pamangkin ng amo ko po kasi yung nanliligaw sa akin. Okay. So feeling mo conflict ito? Opo. Magpinsan po kasi yung mama niya at saka yung amo ko. Wala bang alam na pinupormahan? Wala bang alam yung amo mo na pinupormahan ka? Wala po. Walang alam. Eto na lang tanong ko sa'yo. Ano ba yung tingin mo ngayon? Ano ba yung gusto mong itanong kay Mama Colleen? Ano yung gusto mong maging klaro para sa'yo ngayon? Ano po yun? Pakiulit. Ano ba yung gusto mo talagang maging klaro ngayon? Ano yung gusto mong itanong kay Mama Colleen? Ano yung gusto mong maging direksyon natin? Gusto ko lang pong tanungin kung ano po bang mas magandang gawin. Kung ano ba yung tama na gawin ko para naguguluhan na po kasi ako eh. Hiwalayan mo yung lalaking may asawa. Kahit sabihin pa natin, ate, na pinupuntahan ka niya sa bahay every time na umuwi ka sa kanila. Siyempre babawi yun kasi lagi kang wala dun eh, 'di ba? Kumbaga ikaw naman, 'di ba? Talagang gagawin niya ang lahat para makasama ka. Gagawin niya na talaga 'yun. Kumbaga, ay, nandito siya ngayon, eh, di siya muna. Pero pag wala ka naman diyan sa inyo, iba naman yung pupuntahan niya, yung iba na naman niyang kabit. Sasabihin niya 'yun. Siyempre ikaw, naniniwala ka na mahal ka talaga nito. Siyempre naniwala ka na, o ikaw nga lang pinupuntahan ko eh. Siyempre, pagkakataon mo yun ngayon eh. Yun yung moment mo eh. Kumbaga may kanya-kanya kayong moment na mga kasama niyang kabit eh. Diba? So ang akin, ate, huwag ka maniwala at huwag ka magpabola sa lalaking ito. Kasi una sa lahat, may asawa siya. Pangalawa, may kabit pa siyang iba. Oh no! Gusto mo ba na marami kayo sa buhay niya? Gusto mo bang magsettle ng ganon? Pangalawa, ayaw natin sa mga lalaking manloloko. Pero bakit parang isa tayo sa nagtotolerate sa mga manloloko? Alam ko, ate, alam mo ang dapat mong gawin. Alam ko, ate, na gusto mo naman na talagang hiwalayan siya. Masyado ka lang nabubulag sa pagmamahal mo sa kanya. Yun nga po, ginagawa ko po kasi lahat ng mga sinasabi niya sa akin, ng mga pangako niya. Pero hanggang saan lang? Hanggang ganyan ka na lang forever? Yan po ba yung gusto nyo?
Yun nga po yung naiisip ko ngayon. Kasi di ko naman siya pwedeng maipagmalaki. Iba pa Hindi rin. naman niya ako pwedeng ipagmalaki sa side niya. Di ba lahat naman tayong girls, nangangarap tayo na mahanap yung lalaki na iaharap tayo sa altar. Makahanap tayo ng lalaki na tayo lang yung tinitingnan niya. Naghahanap tayo ng lalaki na ikaw lang sapat na. Di ba? Opo. So ate, ang masasabi ko, hiwalayan mo itong lalaking ito. Kung meron namang lalaki na nag-entertain sa'yo ngayon, binata, walang sabit, dun ka na lang. Ngayon wag mo munang isipin yung, kasi pamangkin siya ng amo ko o tita siya ng amo ko o kung ano man yung mga connection niya sa amo mo. Wag mo munang isipin. Kasi at the end of the day, may sarili rin namang utak yung binatang nanliligaw sa'yo. Kung nagustuhan ka niya at talagang desidido siya na maging kayo, kaya naman niyang ipaglaban at pangatawanan ka eh. Kasi una pa lang naman siguro naman bago kanya pormahan, alam niya na yung mga pwedeng mangyari. Pero siguro kaya tinuloy-tuloy niya yung panliligaw niya sa'yo kasi baka confident siya na kaya kanyang pangatawanan at kaya kanyang buhayin. Diba? Ayun nga po yung sabi niya sa akin kasi mag-isa lang po kasi siyang lalaki. So yun ate, hiwalayin mo yung may asawa kasi wala siyang kwenta te. Imagine mo may asawa na may kabit pang iba, hindi lang ikaw, pang ilang ka, yun totoo. Pang ilang ka. Marami po. O diba? Ate, wag kang ganun. Wag mo hayaan na mag-settle ka sa lalaking walang kwenta. Kasi masyadong nag-e-enjoy itong lalaking ito Masyadong makapalang mukha niya Imaginein mo kung ako yung asawa. Grabe, ginagago ako hindi lang sa isang babae, kundi madaming babae kami. Umalis ka na, wag ka nang sumama, wag ka nang sumali. Sa binata ka na lang. Kung ano man yung maging future problema, wag mo munang i-entertain. Yun po yung dapat nating iwasan. Wag tayo masyadong futuristic. Kasi hindi naman natin alam kung bukas ba buhay pa tayo. 'Di ba? Kung pwede na 'di ba? Kung pwede nating ma-enjoy yung ngayon, kung pwede nating ma-enjoy yung present, ba't hindi natin i-enjoy yung present? Huwag muna tayong mag-isip, advance mag-isip. Kasi baka ganito, kasi baka ganyan. Wala pa naman eh. Ang akin lang, kung gusto mo na maging tama yung buhay mo, doon din tayo sa tama. Tama, mali? Tama po. Di ba po? Yun nga lang po kasi yung ginatang pamangkin ng amo. Hinihintay lang po kasi niya yung aalis po siya ng Pinas. Pupunta po kasi siya ng Amerika. Sino? Yung lalaki na liligaw sa'yo? Opo. Okay. Let's take one step at a time, ate, ha? Hiwalayan mo yung yung lalaking karelasyon mo ngayon na may asawa. Yun yung gusto kong direksyon na gawin mo ngayon. And kung ano man yung mangyari in the future, sa binatang yan na nanliligaw sa'yo, just take it one day at a time, one step at a time. Basta ang akin lang, ang unang steps para maging tama yung buhay natin, hiwalayan natin yung maling tao na akala mo ay tama para sa'yo. Okay ba yun, ate? Okay po, ma'am. Ate, wag mong isipin na baka wala nang tatanggap sa'yo kasi may anak ka na. Huwag mong iisipin yun. Naniniwala ako na mamahalin ka ng tao hindi sa kung anong meron ka, hindi sa kung ano ka, kundi sino ka bilang tao. Huwag mo masyadong ilimit yung sarili mo, huwag mo masyadong maliitin yung sarili mo na magsasettle na lang ako na kabit. Kasi total, feeling ko wala nang magmamahal sa akin. Huwag ganun, ate. Kahit may sabit ka na, kahit may anak ka na, naniniwala ako na mahahanap mo rin yung lalaki na magmamahal sa'yo ng sapat at hindi lang latak. Bigyan mo ng importansya yung sarili mo, ate. Huwag mong maliitin yung sarili mo. Kung gusto mo na maging tama yung buhay mo, doon din tayo sa tama. So mamaya ba hihiwalayan mo na yung lalaking may asawa na? Pwede ba yun? Ay, naku po. Ate, kailangan mong magdesisyon. Kasi
Hindi ko alam kung talagang may karma. 'Di ba? What if ikaw yung asawa? Yung misis nung lalaking yan, ano mararamdaman mo? Masakit po. 'Di ba? Always put yourself in the shoes nung taong pwedeng mas maapektuhan. Kahit alam pa ng misis nito na, alam naman po niya na may mga kabit yung mister niya eh. Oo, pero imaginein mo yung emotional depression na nararamdaman ng misis ngayon. Isipin mo yung babae ka din, 'di ba? Isipin mo yung nararamdaman ng misis ngayon. Bakit ganun yung asawa ko? Hindi ba ako sapat? Bakit yung asawa ko naghahanap ng maraming kabit? Isipin mo kung ikaw yung nasa sapatos ng misis. Can you feel the pain, ate? Opo. 'Di ba? So ako, ate, para maging tama yung direksyon ng buhay natin, doon tayo sa tama na wala tayong aapakang ibang tao. Kung meron namang tao na magpaparamdam sa atin na ikaw lang sapat na hindi mo kailangan ng karibal sa buhay ko kasi ikaw lang. Buhay na ako sa'yo. Dun ka, ate. Huwag mo masyadong ismolin ang sarili mo that magsasettle ka sa kung ano lang yung feeling mo para sa'yo. Kasi ako naniniwala ako, you deserve better. Babae ka at hindi babae lang. Please empower yourself. Yan ang mensahe po ng Women's Month ngayon. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Okay ba yun, ate? Okay po, Mama Colleen. Ate, bibigyan kita ng pagkakataon na mag-message. Kunyari, kaharap mo yung loko-lokong lalaking yun. Sorry na mahal mo yun ha, pero naiinis ako eh. Alam ko mahal mo siya. Pero please, ate, hindi ka mahal ng taong yun. Kasi kung mahal ka niya, sana ikaw lang yung kabit niya. Kaya lang, sabi mo nga, hindi lang ikaw yung babae, di ba? Hindi lang ikaw yung sabit, eh, di ba? Marami pa. Tama, mali. Tama po. Di ba? Kung talagang mahal ka niya, bakit meron pa siyang letter B, letter C, letter D, letter E, F, G, H, I, J, K? Pwede siguro ako maniwala na okay, mahal ka niya kung ikaw lang. Eh, sabi mong madami. Ang swerte naman ng lokong yun. Ate, kung may message ka sa lalaking ito, go, mag-message ka sa kanya. Speak from your heart. Paano po, hindi po ako naririnig nun, hindi po kasi maabot dun sa amin. Ipapadala ko sa kanya. Malay mo, marinig niya. Kunwari kausap mo siya, ito yung practice ko para sa'yo. Paano mo sasabihin sa kanya, kausapin mo siya. Kunwari, imaginein mo, kaharap mo siya ngayon. Kausapin mo siya. Speak from your heart. Naku, wala po akong masabi. Kaya mo yan. Meron yan. Halughugin mo sa puso mo kung ano yung gusto mo talagang sabihin sa kanya. Huwag mong isipin na nandito si Mama Colleen. Huwag mong isipin na may nakikinig sa akin. Isipin mo siya lang yung kaharap mo. Meron yan. Go po. Miss Anna. Miss Anna. Ano bang pangalan ni Kuya? Itatago ba natin o papangalanan natin? Itago na lang. Tago na lang po sa pangalan na Mel. Mel. Okay, ganito turuan kita. Sabihin mo, Mel, gusto ko lang sabihin sa'yo. Then ikaw na ang magtuloy. Go, Ana. Hindi po kasi yung tawagan namin. B. O sige, B. Ikaw sa letter B. Joke. Okay, sige, go. Umpisahan mo na, Ana. Ay, naku po, nire-nervous po talaga ako, ma'am. Huwag kang nervyusin. Kuha ka ng tubig.
Oo, ito parang practice mo na para mailabas mo na talaga yung ano bang nararamdaman mo ngayon. Huwag mo ikulob yan, ate, huwag mong itago yan. Umpisahan mo sa B, and then ituloy-tuloy mo na. Go, Ana. Kung sakali mang nakikinig ka ngayon, B, sana magbago ka na rin. Hayaan mo yung mga ibang babae mo dyan. Kasi kahit na alam kong marami kang naging ganun, inaccept pa rin kita. Kahit alam kong may asawa ka, inaccept ko lahat yun. Gusto ko man sanang talagang sabihin sa'yo na tigil na natin ito. Kasi nga, habang tumatagal kasi, napapaisip ako na bakit lagi na lang ba ganito? Marami man tayong naging nakaraan. Maraming mga masasayang samahan natin na halos sa atin lahat ng galawan natin. Alam mo, itong cellphone ko, punong-puno ng picture natin. Hindi ko man lang maipagsigawan sa social media. Kasi nga, bawal. Ngayon, sana nakapag-isip naman na ako. Gigib up na kita para wala nang masasaktan pang iba. Maraming salamat sa mga taon, buwan, oras na kasama kita. Kahit masakit, gagawin ko. Pagod na akong tawaging kabit. Halos mama ko. Hindi ko man masabi na ikaw may asawa. Yun lang po. Salamat, Miss Ana. Sana nakatulong yung programa ko para mailabas mo yung nasa sa loob mo ngayon. Sabi mo nga, pagod ka ng tawaging kabit. Ito yung simula para magkaroon ka ng maayos na buhay. Ngayong Women's Month, iregalo mo sa sarili mo yung pagpapahalaga na deserve mo. Iregalo mo sa sarili mo na ikaw naman. You're giving too much na. Tama na. Masyado ka nang naaabuso. This time, ikaw naman. Ate, lagi mong tandaan na you deserve more. Lagi mong tandaan na hindi ka babae lang na magsasettle for less. Babae lang na hahayaan na sakta ng mga loko-lokong lalaki. Aabusuhin yung kahinaan mo. Hindi porke may anak ka na, hindi mo na mahahanap yung taong para talaga sa'yo. Maniwala ka na mahahanap mo siya. Lumayo ka lang sa taong akala mo ay tama para sa'yo. Okay, ate? Opo, Mama Lorraine. Gumaan ba yung pakiramdam mo? Opo, salamat po.
You are welcome. At salamat din. Alam niyo mga ka-winner, si Miss Ana, nung tinawagan ko siya kanina, kasi nag-text lang po siya ng kwento ng buhay niya. Ayaw niyang magsalita kasi nahihiya daw at kinakabahan. Pero ako kasi naniniwala ako na ito yung avenue po ninyo para ma-release yung bigat ng nararamdaman ninyo. Gusto ko kayo mismo yung magsalita, kayo mismo ang, alam niyo yun, magbawas ng bigat na nararamdaman ninyo. Kasi yun ang kailangan mo ngayon eh. Yun ang kailangan natin ngayon. Yung ma-release natin yung bigat. At sana after this, Miss Ana, sana pangatawan na natin yung desisyon natin. Huwag na tayo magpabulag dun sa, hindi mahal kita. Magpapakamatay ako pag iniwan mo ako. May mga ganun pa yan, te. Pero hindi, ate. Kailangan mong pangatawanan yung desisyon mo para sa sa'yo. Gagawin ko po sa mga anak ko. Tama. Salamat, Miss Ana. Alright. Thank you, Miss Ana. Thank you. Gusto mo bang mag-message doon sa binatang nanliligaw sa'yo ngayon? Please. Kung may message ka sa kanya, eto na. Speak from your heart. Alam ko, nasa probinsya ka ngayon. Huwag kang susuko sa akin. Alam ko naman ng pumo ko kahit na ganito lang ako. Kahit na alam mo na lahat ng naging nakaraan ko. Binibigay mo rin naman lahat ng mga pangangailangan ko, lahat ng hinihiling ko sa'yo. Salamat. Kasi dumating ka. Basta lagi ka lang mag-iingat. Yun lang po. Maraming salamat, Ana. Thank you for trusting your story kay Mama Colleen. And nakakatuwa po na sana sa moving on process na ito at sa pagharap mo sa bagong buhay mo. 'Di ba? Opo. Sana nakatulong po ang heart to heart with Mama Colleen sa'yo. Thank you, Miss Ana. Thank you din po. Okay, ingat-ingat ka ha. And I will pray for you, okay? Okay po. Thank you. Alright. Bye-bye, Ana. Sinong mama mo doon? Siyempre, si Mama Kulim. Thank you, Miss Ana. Good day sa'yo. Bye-bye. Bye-bye po. At yan po ang kwento ni Miss Ana dito po sa 91.5 Win Radio. Ka-winner, kung pareho ka ng pinagdadaanan ni Miss Ana, again, ulitin ko lang po, huwag mong isipin na you deserve less. Lahat po tayo deserve natin ng more. Lahat tayo deserve na mahalin ng tama. Lahat tayo ay deserve na tratuhin ng tama. Once again, yan po ang kwento ni Ana dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.